Let's pray. Heavenly Father God, maraming salamat muli sa umaga ito, Panginoon. Kay God nating patuloy at supurin, Panginoon, na sinasamba, Lord, at patuloy pong pinasasalamatan sa kabutihan niyo po sa buhay ng bawat sa Panginoon. And God, Lord, tunay nga, napakabuti niyo, tunay nga, napaka-bait niyo, Panginoon. Kami natin rito, dahil kami natin rito, Panginoon, para meron kami mga buhay, Lord, na yung pinagkaloob, Panginoon, at God, gusto po namin umpisan ang aming oras ng pagsambang ito, Panginoon, o may mga aking papuwi at patuloy namin pinadalain na God, na kami sa inyo ng iba na Espiritu, Lord, at maparangalang ka namin madakila sa lahat po ng gagawin, Panginoon. Lord God, dalangin po namin na hindahan niyo po ang aming mga puso sa inyo po mga sa this morning. Paniman po namin kayo, Panginoon, sa inyo lahat ang purihan. Magsabat, salamat sa tayo pa ng aming Panginoon. Nice morning,
sapagkat kami, Panginoon, dahil sa inyo, Panginoon, dahil sa inyong biyaya, Panginoon, kami pong lahat, O Lord, na nandito ngayon, Panginoon, ito'y dahil sa inyong biyaya. Wala kami dito, Panginoon, kundi po dahil sa inyong pagkatama, O Lord, sa inyong biyaya, Panginoon. Nandito kami malayang nagpupuri, Panginoon, malayang sumasamba, dahil po sa inyong pag-ibig, sa inyong biyaya, Panginoon, sa inyong pagkatama, O Lord, lagi mong nagkakaroon sa bawat isa. God, we are grateful, Panginoon, patuloy na nasasalamatan ka, O Lord, na nakilala namin ito, Panginoon. Nagkaroon kami ng relasyon sa inyo, Panginoon, bilang aming personal na tagapagligtas. Higit sa lahat, Lord, nagkaroon kami ng relasyon sa nag-iisang Diyos na buhay, tapat at nakita po sa aming buhay. Maraming salamat po, Lord. Nalayan namin, O Lord, sa lahat po ng gagawin namin this morning, Panginoon. Patuloy kang maitaas, maparangalan, matakita, Panginoon. Ito sa amin nalayan namin sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Take some time po. Show some love. Good morning, everyone. Thank you, Boy Jonathan. So, Jerica. Wala na naging soundboard. Hello. Hello. Mic check, Boy Nick. Okay. So, magandang umaga po. Good morning, everyone. So, thank you po for being here. Nandito kayo. We pray and hope that ngayong umagang ito ay ma-bless po tayong lahat sa salita ng Panginoon. But before we start, meron po tayong mga iilang announcement. Men's prayer, bukas po dito tayo, 7 p.m. sa church. And then yung Wednesday night po natin ay cancel. Ililipat po natin sa Friday. Okay? Dahil po yung Friday is worship night. Okay? So, yung Wednesday night po natin, wala. Meron po tayong worship night sa Friday, sa 28. November 28. Friday po yung worship night natin. So, after worship, meron po tayong konting salo-salo. So, iniimbitan po kayong lahat sa Friday, November 28. Okay po? Worship night po doon. Kakanta po yung mga hindi nyo pa nakitang kumanta. Yan, siguro, si Isaac, ganyan. Ayun, ginaganyan na yung kumanta. So, yun po, please come. Mag-i-enjoy po tayo to worship the Lord. Okay? And then, ladies prayer meeting to be announced dun po sa group chat nyo. And we have, again, Sunday service. So, yun lang po, yung mga announcement. And nanghihingi po ako ng pasensya sa inyo, yung confusion last Sunday. Huwag niyo pong sisihin si Kuya Nick. Yung kasalanan lang po ni Kuya Nick is nandun lang siya. Siya yung naglilipat. Ako po yung may kasalanan doon. Pero sinigurado ko na po kay Kuya Nick na hindi na po mauulit yun. Naghingi na po akong sorry sa kanya. Pinatawad niya na po ako. So, okay. So that's Philippians. Yung nalagay ko pula sa Sunday is Philippians. Okay? So, nalilito po ako between Philippians and Ephesians. So, I'm sorry for the confusion. So, yun po yung encouragement ko sa inyo na bring your Bibles. Okay? Dalhin nyo po yung mga Bibles nyo. So, kapag nagkakamali po ako o yung pastor nyo, meron po kayong correction. Okay? Again, I encourage you to bring all your Bibles also. Kahit meron po tayong naka-project dito, minsan nagkakamali si Kuya Nick. Kaya ako pala. So, please bring your Bibles para meron po kayong reference. Okay? So, let's start. Ang pamagat po
natin ngayon is strengthened, rooted, filled, and overflowing. Okay? Ephesians chapter 3 verse 14 to 21. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Panginoon, salamat sa iyong pagmamahal, Panginoon, sa kadakilaan sa buhay namin, sa iyong grace, sa iyong mercy, Panginoon, that overflows, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po for that, Panginoon, even your sacrifice. For dying on that cross, Lord, for our sins. For your love, Panginoon, na Panginoon has no bounds, sabi nga, Lord. So again, fill us, Lord, ng yung banal na Espiritu mo yung umagang ito, na maintindihan namin yung salita mo, matutunan namin, hindi lang po isa puso o isa isip, but Lord, isa pamuhay namin, Panginoon. Again, salamat po for the blessing, Panginoon, sa fellowship na ito. Nakapag-fellowship kami sa bawat isa, and especially sa iyo, Panginoon. Nawa, ikaw yung maging sentro ng lahat ng mga ministry namin. Meron kami ang pinagkaloob sa amin ngayong umaga. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name. Amen. So Ephesians, if you have your Bible, please turn to chapter 3 ng Ephesians, 14 to 21. So, lahat ng mga Kristiyano, tayo, alam natin kung ano yung pakiramdam to reach the end ng ating mga sarili. Di ba? Ano bang ibig sabihin nun? Kapag yung ating mga kalakasan runs out. Yung mga panalangin natin na pakiramdam natin ay napakaliliit lamang. Di ba? Kapag yung buhay natin, ramdam natin is malaki ito than dun sa ability natin to handle it. So dito, si Pablo ay sumulat. Sumulat siya at itong sulat niya to is about prayer. Diba? Nadalangin si Pablo in Ephesians chapter 3 and exactly for the moment na ganito. Itong passage na to, hindi lang ito theology. Ito ay isang panalangin na puno ng pagmamahal, luha at longing ni Pablo. Paul is on his knees. Nakaluhod, di ba? Praying doon sa Roman prison cell. Hindi dahil gusto niyang makawala, na pinagdarasal ni Pablo na, Lord, pakawalan mo ako dito sa kulungan ko. Hindi, di ba? But Paul's prayer is para sa spiritual na kalakasan, inner joy and deeper love. Para kanino? For all the believers. Diba? Hindi lang sa mga Ephesians, but even sa atin ngayong umagang ito. Nanalangin siya for what only God can produce. Ano yon? Kalakasan on the inside. Christ na maghari siya sa bawat puso ng mga believers. At deep roots of love sa bawat buhay ng mga believers. At greater understanding of Christ's immeasurable love. At yung buhay na puno with the fullness of God. Yun yung panalangin ni Paul. Then Paul dito, sinabi niya yung one of the greatest doxologies, alam niyo yun, o papuri in the Bible, worship in the Bible, reminding tayo as a believer that God, hindi siya limited sa ating mga weaknesses sa buhay na to. Siya yung Diyos who does exceedingly, sabi ni Paul, abundantly above all we ask or think. Sabi ni Pablo. So, itong prayer na to is kailangan natin desperately need today. Ng mga tao, lahat tayo na nandito. So, tingnan natin itong passage na to. What Paul's, o anong gustong sabihin ni Pablo dito sa mga verses na to. So, let's start in verse 14. Sabi niya, dahil dito, iniluluhod ko ang aking mga tuhod sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Diba? Tama ko ini? Tama yun? Tama. Yan. Tama. Hindi na mali. Okay? So, Paul, dito nag-umpisa siya by bowing his knees. Ibig sabihin, nakaluhod siya. Alam niyo ba yung Jewish culture? Sa mga Hudyo, di ba? Nung panahon ni na Pablo, yung mga tao doon normally, nakapag sila'y nagdarasal, di ba? Sila'y nakatayo. Madalang lamang na makita mo yung mga tao kneeling and praying. Okay? But when you're kneeling and praying, di ba? It meant
deep. Ibig sabihin, nandun yung deep humility, surrender, at yung intensity ng panalangin. So Paul dito is praying. Alam natin saan? Sa kulungan, di ba? Yet, kahit nasa kulungan si Pablo, nandun siya nakaluhod. Na pinapakita niya yung totoong freedom is found in God's presence. Di ba? Sabi ni Paul, for this reason. So Paul dito points back doon sa pinag-aralan natin last Sunday, yung mystery of Christ. Ano yun? Diba? Yung mystery na yun is God uniting o pinagkaisa na yung mga Jews and Gentiles into one family. Na sinabi niya na equal lang kayo in salvation. Okay? And Paul kneels before the Father. Na dito binasa natin. So dito makikita natin that Paul is not approaching a distant ruler dito. But dumudulog siya to a loving father na wini-welcome niya yung bawat mga anak niya. Diba? So, kapag yung buhay natin ay napakabigat, puno ng mga pagsubok, ano yung pinaka magandang gawin? The greatest thing that we can do na pwede natin gawin kapag yung buhay natin ay napakabigat, napakahirap, we can do the best thing, the greatest thing that we can do ay lumuhod sa ating Panginoon and to lift our eyes on Jesus Christ. Kapag yung bigat ng buhay na to presses on us, diba? Dahil maraming pagsubok yung dumarating sa buhay natin. Diba? Na napakabigat, na sobrang bigat, nalulubog tayo. Tama? Ano yung mga yun? Una, yung mga stress sa buhay. Yung takot, yung confusion sa buhay, yung mga disappointment sa buhay natin. Pag dumating yung mga yun, ano yung natural instinct ng tao? Diba? Ano yung natural na instinct ng tao na gagawin niya? Sasabihin niya, kaya ko to. Diba? Kakayanin ko to sa sarili kong kalakasan. I will push through sa sarili kong kalakasan. But the most powerful response dito, kapag yung weight of life presses on us, sa atin, yung pinaka-powerful na response dito is actually the most humble. Ano yun? Yung ginawa ni Pablo, na lumuhod before God and look upward, tumingin sa taas, beyond doon sa mga circumstances natin sa buhay nito. Bending our knees, ito ay isang physical picture. Physical picture of an internal posture. Ano yun? Is surrender, dependence, and trust. Kanino? Sa ating Panginoong Jesus. Diba? And lifting your eyes, our eyes, nagre-remind sa atin that yung tulong does not come doon sa ating mga kalakasan. Diba? Saan nanggagaling? But from the one who is above every burden na dinadala natin. Kapag tayo ay lumuluhod, we stop fighting in our own power. Kapag nililift natin yung ating ulo, ang ating mga mata sa langit, makikita natin, we start seeing yung buhay natin from God's perspective. Bigger, clearer, and puno ng pag-asa. At yung pagpapakumbaba, pinuposisyon tayo to receive kung ano yung pride piniprevent. Pride, yung, di ba, as a person, o bilang tao, maraming pride yung tao, di ba? So yung pride, binablock niya what God wants to give us. Diba? Kung ano yung gustong ibigay ng Diyos sa atin, yung pride,
binablock niya. Sinasabi ng pride, kaya kong i-handle itong mga problemang ito. Even yung totoo, tayo ay broken inside. Di ba? Yun yung pride. Sinasabi ko, kaya ko to. Kaya ko yung mga problema sa buhay ko. Pero, yung totoo, you are so broken. We are so broken inside. Pero yung humility o pagpapakumbaba, binubuksan niya yung mga kamay, yung puso, at yung buhay natin. Humility says, o sinasabi na kapag nagpapakumbaba tayo, sinasabi niya, Lord, I need you. Kailangan ko yung tulong mo. Humility says, God, hindi ko kaya to without you. Kapag ginawa natin yun, when we kneel, kapag lumuhod tayo and pray and ask God, Lord, kailangan kita, Lord. Hindi ko magagawa to nang wala ka. Ibubuhos ng Panginoon yung grace niya into our humble hearts. He lifts the lowly. Pinapalakas niya yung mga mahihina. Pinupuno niya yung bawat mga taong empty sa loob. What pride shuts, humility invites in. What pride resists, humility receives. So yung prayer, hindi ito yung last option natin, but it is our greatest weapon bilang mga Kristiyano. Dahil minsan, may mga Kristiyano, mga tao na yung last option nila is prayer. But us, believers, kung tunay tayo na Kristiyano, our first option is prayer. Okay? Dahil ito yung malakas, most effective, most powerful thing na gagawin natin sa una pa lamang bilang mga Kristiyano. Dahil yung prayer changes yung atmosphere ng buhay natin. Dahil yung prayer moves mountains. Dahil yung prayer, inaalay niya yung puso natin dun sa will ng ating Panginoon. Prayer invites the supernatural into the natural. Kapag nagdarasal tayo, kapag nagdarasal ka, hindi mo lang ine-express yung mga worries mo sa Panginoon. Ina-activate mo yung kapangyarihan ng langit in your situation. Sa bawat situation ng buhay natin. So prayer is not weak. Hindi mahina yung bawat panalangin. O hindi ito passive. O hindi ito secondary option lamang. It is a warfare. It is a connection. Ito ay kalakasan. At yung enemy, nagtitremble kapag tayo, believer, pray to Jesus Christ. So, kapag tayo ay nagdarasal, we never bow alone. Kapag tayo ay nakaluhod at nagdarasal, nakikita ng langit. Nakikita ng ating Panginoon. Angels listens. And the Father, lumalapit siya sa bawat anak niya na lumuluhod at nagdarasal. Katulad ni Pablo dito. So we continue to pray. Huwag nating gawing second option yung panalangin. But everything, pag yung buhay na to weighs down ng maraming circumstances, first thing and foremost, kneel and ask God for the strength. Pray. Katulad ng ginawa ni Pablo. And in verse 15, sabi niya, sa Kanya ay pinangalanan ng bawat angkan sa langit at sa lupa, from whom the whole family in heaven and earth is named. So Paul, niremind niya tayo dito, that God is the Father ng buong spiritual family. Okay? Believers on earth and believers already in heaven. So, to be named by God, ibig sabihin, identity, belonging, inheritance, at security. Yun yung ibig sabihin ni Pablo dito. So yung identity natin doesn't come dun sa mga failures natin sa buhay na to.
o yung sa mga trauma natin, o sa mga background natin bilang isang tao, o kung ano yung mga sinasabi ng tao sa buhay natin. Meron tayong heavenly name, a heavenly family, and a heavenly Father. So loneliness ends kapag na-realize natin tayo ay belong to the family that cannot be shaken. So, hindi tayo inabandona ng ating Panginoon. You are named, we are named, known, and loved by the Father na hindi nagbabago. And in verse 16, sabi ni Pablo, ito ay upang ayon sa kayamanan ng kanyang kalwalhatian ay palakasin niya kayong may kapangyarihan sa inyong panloob na pagkatao sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. In New King James, he said, that He would grant you according to the riches of His glory, to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. So, dito, nanalangin si Pablo for inner strength, di ba? Sa panalangin niya, pinalangin niya, nasabi niya, for inner strength. Sabi ni Pablo dito, di ba? Not physical strength. Hindi niya sinabi, Lord, I pray for physical strength. Hindi rin emotional hype. Hindi temporary motivation yung hinihingi ni Pablo dito sa kanyang panalangin. Sinabi niya, strengthened with might. Ibig sabihin, divine power infused into our soul. Yun yung sinasabi ni Pablo dito. Yun yung panalangin niya, that the Holy Spirit strengthened o palakasin niya yung inner man, yung totoong tayo, the real you and me. So, alam ng ating Panginoon yung mga battles na pinagdaraanan natin inside of us. Diba? Yung mga anxiety, discouragement, yung mga temptation, yung mga pagdududa na meron tayo. So, wala tayong maitatago sa mata ng Diyos. Diba? Yung mga worries nyo, yung mga worries natin na napupuyat tayo kakaisip. Diba? Meron tayong mga worries sa buhay. Paano yung ganito, paano yung ganun. Diba? Na napupuyat ka gabi-gabi. Kakaisip dun sa mga worries mong yun. Diba? Na hindi nagpapatulog sa iyo, sa atin, gabi-gabi. Yung mga discouragement sa buhay natin na ayaw nating pag-usapan. Yung mga temptation na nag-i-struggle tayo silently. At yung mga pagdududa na natakot tayo na i-admit sa buhay natin. Ang ating Panginoon nakikita lahat ng yun. He sees the inner battles na no one else can see. Na wala sa atin na nakakakita. But kayo lamang ang nakakaalam at alam ng Panginoon. Yung mga worries nyo, yung mga discouragement nyo, yung mga temptation that you struggle every day, alam ng Diyos. Naiintindihan niya yung weight na dinadala nyo. Dinadala natin. Yung thoughts that trouble you every day. Yung emotion na you wrestle with it every day. At dahil alam niya, He also cares. Ang ating Panginoon, hindi siya tumitingin. Hindi ka tinitignan, hindi niya tayo tinitignan with disappointment na sinasabi niya, ang dami mo namang problema, Arnold. Ang dami mo namang worries, Arnold. Diba? Ang dami mo namang mga temptation, Arnold. Na struggle ka, Arnold. Hindi, diba? Tinitignan niya tayo with compassion ng ating Panginoon. His heart moves towards you and me dun sa mga weaknesses natin. Not away from us, but He draws near to us. Yung mga battle inside of you, inside of us, hindi natatakot ang Diyos sa mga yan. Like I said, they draw near, or they draw Him closer dun sa mga pagsubok o battle inside of us.
Ano yung kailangan natin? It's not willpower, but more spirit power. Okay? Trying harder is not the same as being stronger. Ibig sabihin, yung pagtatry natin harder sa buhay na to ay hindi pareho ng being stronger. Ibig sabihin, yung willpower dito can carry us for a moment. Diba? But eventually, mauubos yung willpower na yun. Dahil excited ka, yun yung willpower na gusto mong gawin to. But in the end, mawawala din yung willpower na yun. Yung lakas mong yun dahil kinukuha mo sa sarili mong kalakasan. It will run out. Hindi natin kailangan ng human strength. Anong kailangan natin? We need supernatural strength that only the Holy Spirit gives. Na yung banal na Espiritu lamang makakapagbigay. Spirit power is what gives peace dun sa mga anxiety natin sa buhay na to. Courage dun sa mga discouragement sa buhay na to. At escape dun sa mga temptation. At kalinawan dun sa mga pagdududa natin sa buhay na to. Yun yung ibinibigay ng spirit power. So it's not about striving. So ano, Pastor? It's about surrendering yung mga worries, yung mga discouragement natin, yung mga temptation natin that we struggle with. It's not about tightening yung grip natin o paghawak natin, but it's about opening yung mga kamay natin, your hands, our hands. Yung victory, hindi ito na-achieve by the will. It is empowered by His Spirit, by the Holy Spirit. So yung inner strength is built through Scripture, prayer, worship, at obedience. Yung matatag na pananampalataya, hindi ito nag-a-appear magically. Na bukas, malakas na ako sa pananampalataya ko. Diba? Hindi ganun. It is formed through spiritual habits na nakaangla sa puso ng Diyos. Yung mga scripture, yung salita ng Panginoon, siya yung nagpupuno sa ating mga kaisipan ng katotohanan that pushes us o tumutulak, papalayo dun sa mga kasinungalingan. Yung prayer, ina-align yung puso natin with God's presence and power. Yung worship, sinishift niya yung focus dun sa mga struggles natin to our Savior, Jesus Christ. Obedience strengthens yung ating mga character bilang mga Kristiyano. Build trust. Binubuksan niya yung buhay natin to God's blessing. So itong mga practices na to, hindi itong mga religious tasks. They are spiritual lifelines bilang mga Kristiyano. So the more na tayo ay naglalakad at ginagawa itong mga bagay na to, the stronger and steadier yung inner life becomes. Yung inner life natin. This is how God build resilience sa ating buhay. Mabagal, deeply, at consistently until yung puso natin becomes unshakable. O hindi na nagigina. So, kapag yung buhay natin, yung outer life natin, na pakiramdam natin mahina, the Spirit, the Holy Spirit can make our inner life unshakable. So trust the Holy Spirit. We need the Spirit power, not the willpower. O yung sarili nating kalakasan. Hindi natin kailangan yung sarili nating kalakasan. Don't depend on our own strength. Dahil merong limit yung sarili nating kalakasan. But yung Spirit power, wala. Diba? If we trust and depend on the Holy Spirit.
And in verse 17, Paul sabi niya, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng iyong gawain. That Christ may dwell in your hearts through faith, that you being rooted and grounded in love. Sabi dito. Dwell, ibig sabihin, is mag-settle down. Diba? O to settle down. O to make a home. Yun yung ibig sabihin ng dwell. Okay? Hindi siya temporary visit. Jesus, ang ating Panginoong Jesus, gusto niyang manirahan dyan sa bawat puso natin. Gusto niyang, tumira at manatili dyan sa bawat buhay natin. At punuin yung puso natin completely. Yun yung gustong sabihin dito ni Pablo. To dwell, to make a home. Jesus wants to make a home dyan sa bawat puso natin. Diba? So, huwag natin bigyan ng ating Panginoong Jesus na occasionally access lamang sa buhay natin. But bigyan natin siya ng permanent residence sa bawat buhay natin. Hayaan natin ang ating Panginoon, linisin niya yung mga bawat kwarto ng buhay natin na merong mga bitterness, takot, mga hidden na kasalanan, and mga kahihiyan na meron tayo. Let Jesus clean all of those rooms in our hearts, in our life. When Jesus dwells sa puso natin, sa buhay natin, bibigyan niya tayo ng kapayapaan and yung character flow naturally sa buhay natin. So Jesus, ang ating Panginoon, hindi niya pino-force yung sarili niya. Napapasukin mo ako. Hindi. Diba? He don't want to do that. Ayaw niyang gawin yun, na i-force niya yung sarili niya na pumasok sa buhay mo. Sa buhay natin. Jesus, gusto niya na i-surrender mo sa Kanya. Lord, come, dwell in my life. Clean every room in my life. Diba? Yun yung gusto ng ating Panginoon. He lovingly fills every room na sinusurrender natin sa Kanya. Diba? Hindi naman sinasabi ng Panginoon, i-surrender mo na minsanan. Diba? But no. Whatever room that you surrender, that we surrender sa ating Panginoong Jesus, He's lovingly and willingly clean those rooms sa buhay natin. And then, sabi dito ni Pablo, being rooted and grounded in love. Sabi ni Pablo. Napakaganda na sinabi ni Pablo dito, di ba? Paul, gumamit siya ng dalawang image dito. Rooted, katulad ng isang puno, anchored deeply into the soil, or in the soil. Di ba? Sa lupa. Diba? Grounded, sabi ni Pablo. Katulad ng isang building, resting dun sa solid foundation. Okay? So, ano yung gustong sabihin ng dalawang bagay na sinabi ni Pablo dito? Yung rooted and grounded. Yung dalawang yun, points dun sa stability. Okay? Yung root and grounded. Diba? Points sa stability. The foundation of the Christian life, hindi ito performance. Diba? Alam lahat natin yun. Yung foundation natin bilang mga Kristiyano, yung buhay natin is not about performance. It is God's love sa buhay natin. That's our foundation as a Christian. So when God's love ay siya yung magiging root natin, yung mga criticism sa buhay na to, it cannot shake us or uproot us. Yung mga takot won't shake us, di ba? Yung mga pagsubok sa buhay o yung mga bagyo, storms, can't break us. Dahil God's love, yun yung ugat natin. Yun yung root natin. Kung titignan natin yung puno, di ba? Kung makikita mo yung puno, hindi mo ma-measure yung kalakasan ng isang puno kung ano lamang yung nakikita mo above the ground. Diba? Hindi mo matatansya yun. Na, yung puno na yan, matatag yan. O yung puno na yan, weak yan. Diba? Hindi mo masasabi yung katatagan ng isang puno.
Dahil nakikita mo kung ano lang yung nakikita mo outside o above the ground. It is measured by the depth ng kanyang mga ugat. Diba? Mamimeasure mo yung katatagan ng isang puno kung gaano kalalim yung ugat niya. So it's the same way. Pareho yung ating kalakasan, yung tunay na kalakasan doesn't come from our personality. O dun sa mga talent natin sa buhay na to. O sa mga reputation natin sa buhay na to. It comes from being rooted in the love of God. So, kapag yung pagmamahal ng Diyos, yun yung ugat natin. Yun yung root natin. Like I said, yung mga criticism sa buhay na to can shake us. Won't uproot us. Dahil yung identity natin is no longer based sa mga opinion ng tao, but on God's acceptance. So, sa pagtanggap ng Diyos sa atin. At yung mga takot, hindi tayo magpapadala dyan. Hindi tayo masishake ng mga bawat takot na meron tayo because alam natin tayo yung pinanghahawakan ng Diyos. Pinanghahawakan niya tayo. He held us perfectly with His love that cast out fear. Sabi ng salita ng Panginoon. Di ba? At yung mga pagsubok sa buhay na to won't break us. Dahil yung pagmamahal niya, sabi dito nung nabasa, napakaganda. Sabi niya, storm won't break you because if your foundation is God's love. Because the love beneath you is stronger than the wind around you. Sabi niya, di ba? Napakaganda. Ibig sabihin, being rooted sa kanyang pagmamahal ay nagbibigay sa atin ng stability sa mundong ito. That itong mundong ito cannot take away yung kapayapaan na yon. At itong mundo na to cannot understand. Di ba? Napakaganda na quote. Again, ulitin ko, storms won't break you if God's love is your foundation. Because the love beneath you is stronger than the wind around you. Sabi niya, di ba? So, again, when love is our foundation, yung relationship natin, yung mga decision natin, yung attitude natin, yung ministry natin, magiging steady lahat yan. A foundation determines yung kalakasan of everything built upon those foundations. Kapag yung pagmamahal ng Diyos ay naging foundation ng bawat buhay natin, everything else becomes balanced and secure. Yung relationship natin magiging healthy dahil yung pagmamahal, because nagmamahal tayo with the fullness of God's love. Hindi dahil, yung needless natin or insecurity natin, but we love with the fullness of God. Yung mga desisyon natin magiging wiser because they are not driven with fear, pressure, or pride, but by trust in God. Yung attitude natin magiging steady, o steady, less reactive. Marami or more patient, more gracious, dahil nakaangkla tayo in something deeper dun sa mga circumstances natin sa buhay. Yung ministry natin sa buhay na to, o yung bawat leader dito sa church, kapag yung pundasyon is God's love, ay magiging fruitful. Dahil it flows from love. Hindi doon sa mga performance or comparison, but because of God's love. So love, hindi lang ito isang emotion. It is a stabilizing force.
When we build on God's love, we stop crumbling under pressure and start standing firm na merong confidence and grace. We grow best kapag yung roots natin sink deep into God's love sa buhay natin. Yun yung tandaan natin. Mag-grow tayo bilang mga Kristiyano. Titibay tayo bilang mga Kristiyano. Kapag yung roots natin, yung mga ugat natin, yung pananampalataya natin, paniniwala, pagtitiwala natin, sink deep into God's love sa buhay natin. Okay? And in verse 18, sabi niya, upang inyong lubusang maunawahan kasama mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas, at kilalim ang kanyang pag-ibig, may be able to comprehend with all the saints what is the width, length, and depth, and height. Sabi ni Pablo. So Paul, sinasabi niya dito, gusto ko na maintindihan nyo how immeasurable Christ's love is. So, sinabi niya yung width. So, ibig sabihin, it reaches everyone. Ganon yung width ng pagmamahal ng Panginoon. Yung length, it lasts forever. Yun yung ibig sabihin nun. Yung depth, it reaches yung pinaka-lowest moment natin. Yun yung pag-ibig ng Diyos. Yung height, it lifts us to heavenly places. Yun yung height. So, sa buhay na to, bilang mga Kristiyano, spend natin yung buong buhay natin discovering more of His love. Pero kahit na i-spend natin yung buong buhay natin na para ma-discover natin yung pagmamahal ng Diyos, we will never reach. Hindi natin mapupuntahan yung dulo nito. Because it's endless. Di ba? Huwag nating hayaan yung enemy convince us that God's love is small. Huwag nating hayaan sabihin ni Satan, maliit lang yung pagmamahal ng Diyos. Or conditional lang. Or limited lang. Huwag nating hayaan na sabihin ni Satan yun. Because yung pagmamahal ng Diyos, it reaches everyone. It lasts forever. It reaches yung lowest moments ng bawat mga tao. It lifts us all to heavenly places, those who believe in Him. Even na kahit i-discover pa natin yung pagmamahal niya, tignan natin o hanapin natin, we never reach the end of it because it's endless. Ang pagmamahal ng Diyos is bigger than our past, wider than our sins, deeper than your pain or our pain, and higher than our dreams. Ganon kalawak ang pagmamahal ng Diyos. And in verse 19, sabi niya, at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuskus kayo ng buong katangian ng Diyos. To know the love of Christ, which passes knowledge, that you may be filled with all the fullness of God. So Paul, pinagdasal niya dito, that we would have something that is beyond knowing. Ibig sabihin, yung pagmamahal ng ating Panginoong Jesus is not merely intellectual. Kailangan i-experience ito. Kailangan maramdaman, i-encourage, o kailangan ma-encounter. Yun yung pagmamahal ng ating Panginoon. That nung tinanggap natin ang ating Panginoon, naramdaman natin, na-experience natin, na-encounter natin yung pagmamahal na yun. We can study Christ's love, pero we feel empty. O we still feel empty. Na, pinag-aaralan ko yung pagmamahal ng Panginoon. Binabasa ko yung salita niya. Diba? Nababasa ko yung pagmamahal ng Diyos, pero we still feel empty dito sa buhay natin. Alam nyo, only experiencing the love of God can bring transformation.
Hindi lang pag-aaral, hindi lang pagbabasa, but when we experience the love of God, that brings transformation sa buhay natin. Hayaan natin yung pagmamahal ng ating Panginoon sa buhay natin reaches yung mga lugar that we don't talk about. Yung pagmamahal niya heals wounds na kahit yung mga counselor, mga pastor cannot reach. At yung mga prayer requests cannot express. Hindi man natin maintindihan lahat, but you can be embraced. We can be embraced by a love that surpasses understanding. Yun yung pagmamahal ng ating Panginoon. At sabi niya, that you may be filled with all the fullness of God. Sabi dito ni Paul. Ito yung climax ng panalangin ni Pablo. Not half full. Hindi occasionally filled. Hindi rin, half empty and half full. But filled with all the fullness of God. Imagine niyo yung kapayapaan ng Diyos. Yung kagalakan ng Diyos, yung kalakasan ng Diyos, yung character ng Diyos, yung puso ng Diyos, filling your life or filling our life. Dahil ang Diyos wants us full. Hindi spiritually striving. Dahil yung mga empty places sa buhay natin, nag-a-attract yan ng temptation. Pero kapag tayo ay puno, o yung mga places na yan, full, attract holiness. So seek sa buhay na to be filled daily ng banal na Espiritu. Ang Diyos wants us to fill your emptiness. Whatever emptiness na meron ka, meron tayo sa buhay na to. Jesus want to fill those emptiness. Hindi ng mga bagay ng mundong ito, but with Himself. Hindi yung mga bagay na magagara sa mundong ito na gustong ibigay sa iyo ng ating Panginoon. But gustong ibigay ng Panginoon sa iyo, sa atin, is Himself. To fill those emptiness. And in verse 20 to 21 dito, as we finish, sabi niya, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin. Sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan, kumikilos sa atin. Now, to Him who is able to do exceedingly and abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. That's in verse 20. So Paul, dito nagtapos siya with worship. That God is able, more than able. He can do exceedingly, abundantly, above all we ask or even imagine. Sabi ni Pablo, di ba? So kapag yung ating mga panalangin is small, God's ability ay hindi. Di ba? Sometimes, nararamdaman natin yung ating mga panalangin ay napakasimple lamang. Di ba? Too weak or uncertain tayo dun sa mga panalangin na binabanggit natin. Oo, siguro you have sometimes yung mga prayer mo hindi tugma-tugma, hindi mo masabi yung tamang salita, 'di ba? Yung tamang kalakasan o yung right confidence. But yung kapangyarihan ng panalangin, hindi ito depende on the size ng mga request natin. It depends on the greatness of God who hears it. Nakikinig sa atin. Kahit yung mga panalangin natin ay mga simple lamang, God's ability remain vast. Ibig sabihin malawak. Diba? Even yung mga salita natin ay kakaunti lamang o yung mga panalangin natin ay kakaunti lamang. Pero yung resources ng ating Panginoon are endless. Even kapag yung ating pananampalataya feels fragile, yung faithfulness ng ating Panginoon stand firm.
Yung ating mga panalangin, minsan simple lamang. But His response can be extraordinary. Because His work, God's work, is not according sa kalakasan natin, but according sa Kanyang kapangyarihan. To His power. Kapag yung ating kaisipan naman is limited, God's power is limitless. Yung understanding natin bilang tao, may boundaries. Tama? Hindi natin ma-occupy lahat. Hindi natin malaman lahat. Hindi natin masagot lahat. Because our mind has boundaries. We only see part ng picture. Only pieces ng puzzle. Only what is right in front of us yung nakikita natin. But God, ang Diyos, nakikita niya yung buong storya from beginning to end. Kapag tayo, yung logic natin fails, yung wisdom ng Panginoon prevails. Kapag yung kalakasan natin nauubos, yung kalakasan ng Diyos begins. Yung limit na perspective natin sa buhay na to does not limit God. Yung pagdududa natin, don't weaken yung ability ng Diyos. Yung confusion natin doesn't cancel yung mga plano ng Diyos. God operates beyond borders ng ating mga imagination. Beyond sa ating mga expectation and beyond our limitation. At ang Diyos, hindi siya intimidated doon sa mga sitwasyon natin o mga past natin o doon sa mga kahinaan natin. Nothing about our life, your life, make God hesitate. Hindi siya threatened doon sa mga size ng mga problema mo. Gaano ba kalaki yung problema mo? Hindi natitreten ng ating Panginoon. O gaano ba ka-messy yung past life mo? O yung past life natin? Di ba? Or gaano ba kalalim yung kahinaan mo? O kahinaan natin? God is not threatened doon sa mga bagay na doon. Yung situation natin, oo, may overwhelm us bilang tao, but it does not overwhelm God. Yung past natin may burden us, but God redeems what we cannot erase. Yung kahinaan natin, oo, may discourage us many times. But it becomes the very place kung saan yung kalakasan ng ating Panginoon shines the brightest. Hindi siya intimidated. Ang ating Panginoon is ready, willing, powerful to act on our behalf. So kapag iniisip natin na God is done sa buhay natin, no, He is only beginning sa buhay natin. And in verse 21, dito as He finished, sa Kanya nawa ang kaluwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanman. Amen. To Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations, forever and ever. Amen. So, everything God does sa buhay natin is ultimately for His glory. And His glory will shine in the church through people, katulad nyo, katulad ko, that you've been strengthened, rooted, and filled ng Kanyang pagmamahal. So, let our life bring glory to God. Let our story, yung healing natin, yung obedience natin, yung growth natin points to others. Point others to Him, to Jesus Christ. So yung buhay natin is restored, strengthened, and filled. At ito ay meant na i-display natin the glory of Christ through every generation sa buhay na ito. So mga kapatid, ano ba yung season ng buhay mo ngayon?
Kung asan man yung buhay mo ngayon, anong season ka man sa buhay mo ngayon, that marami ka mang pagsubok, marami ka mang pinagdaraanan, o whatever season you are in. Whether hindi lang mga pagsubok, whether nandun ka sa kagalakan ng buhay mo ngayon, nandun sa puno ka ng confusement, o confused ka, or hopeful ka, remember itong bagay na to. You are not walking through life with humans and alone. The God who strengthened the inner man, who fills empty hearts, who roots His people in love, who does exceedingly abundantly above all we ask or imagine, that God is with you right now. Kasama mo ang Diyos ngayon. Hindi ka niya nakakalimutan. Hindi ka niya aabandonahin. He has not grown tired sa buhay mo, sa buhay natin. Yung pagmamahal niya is deeper dun sa lahat ng mga failures natin sa buhay na to. Yung grace niya is stronger dun sa mga takot natin sa buhay na to. Yung kanyang mga plano is greater than your current situation ngayon. So, lift your head. Take a breath. Rest yung bawat puso natin in Jesus Christ. So the God who began a good work in you will carry it to completion. Sabi ng salita ng Panginoon. And the same God Paul prayed is the same God who stands with us ngayon. Ready na bigyan tayo ng kalakasan, ready na punuin tayo, ready na mahalin tayo, ready to work beyond what we can ever imagine sa ating buhay. So walk forward bilang mga anak ng Diyos. Minamahal tayo ng Diyos. You are strengthened, and you or we are held by the one who is able, and that's Jesus Christ. Let's pray. Lord, salamat po sa umagang ito na pinagkaloob niyo sa amin. Yung mga salita. Nawa, Panginoon, na patuloy na Ikaw yung maging kalakasan namin, Panginoon, na paghuhugutan namin ng kalakasan. Ano man yung mga season namin sa buhay na ito, Panginoon. That, Lord, that you remind us, Panginoon, na Ikaw yung, Panginoon, yung pagmamahal mo, Panginoon, yung manguna sa buhay namin, Panginoon. Lord, hindi namin gamitin yung sarili naming kalakasan, but Lord, maging rooted kami in your love, Panginoon. Dahil kapag kami ay rooted ng iyong pagmamahal, Panginoon, we can do, Panginoon, everything, Panginoon, na yung banal mong Espiritu, Panginoon, na magbibigay kalakasan sa amin, Panginoon, na makakayanan namin ano man yung mga bigat na pinagdaraanan namin sa buhay na ito, Panginoon. Because you love us so much, Panginoon. You strengthen us, Panginoon, and you filled us, Panginoon, ng lahat, Panginoon. So salamat po for that, Panginoon. May you continue to guide us, continue to protect us, Panginoon, as we go in separate ways ngayong umaga. So again, Lord, we love you, we praise you, we commit all these things in Jesus' name we pray. Amen. So read your Bible, say your prayers, and love one another. Love you all, guys. Let's celebrate. Lahat
Lord, sa lahat ng bagay, Panginoon. Thank you, Lord, na nakikita namin sa iyo, mga babae, Lord, na panakilaan niyo, Panginoon, ng kabutihan niyo sa laging nandiyan, Lord, and God, we're thankful, Panginoon, sa lahat, Panginoon, alam namin na kulang po ang pasalamat namin sa lahat po ng iyong ginawa para sa amin, Lord, and God, dalayan namin, Lord, na ikaw patuloy na manguna sa amin na bumabayo, Lord. Sa amin lahat namin sa tayong pangalan ng aming kay Jesus. Bye! Bye! Happy birthday! Birthday boy. Ngayon eh. Ano ba? Hey, start, stop oh.